Pa, wala akong dahilan para mambulabog na lang ng basta sa gitna ng gabi. Seryoso ako. At sigurado ako sa nakita ko. Kung hindi ko habulin at papatayin yung hayop na yun, hindi mawawala ang pag-aalala natin, Angie. Alam ko! Pero wag ka namang tanga, Ben! Huwag kang magpadalos-dalos! Oo na, napuruhan mo na yon. Pero aswang pa rin yon! Kapag namatay ka, anong mangyayari sa amin? Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. May mga taong dumarating sa buhay natin na may itinatago palang mabigat na lihim. Minsan, pwedeng baliwalain lang natin ang mga sikretong yon, lalo kung hindi naman makakaapekto sa pakikitungo natin sa kanila. Subalit sadyang may mga lihim na maaaring maghatid sa atin ng kapahamakan. Ang tanong na lang ay kung haharapin ba natin ang panganib na yon sa ngalan ng isang taong bago pa lang sa buhay natin. O kung ilalayo ba natin ang taong may dala ng panganib sa ngalan ng kaligtasan ng ating pamilya. Ba't bang tagal mo, Angie? Kanina pa kami naghihintay ni Jimmy. Pasensya naman, mahal. Sinigurado ko lang na nakahanda tong panggastos natin sa bakasyon para naman maging masaya ang mga unang araw ni Sarah kasama tayo. Kumpleto na ba yan? Siguradong marami-rami tayong bibilhing mga bagong damit nung bata. Oo, kompleto na to. May panggas na at pambaon na rin. Diretso na po ba tayo sa Baguio, Ma? Oo, Jimmy. Naghihintay na rin yung kaibigan ko. Kasama niya yung magiging bunso mong kapatid. Sarah po ang pangalan niya, di ba, Ma? Bakit nga po siya naging ulila? Namatay ang mga magulang niya matapos looban ng kanilang bahay. Nakaligtas siya. Dahil sumaklolo ang kanilang mga kapitbahay. Kaya kailangan mong maging mabuting kuya sa kanya, ha? Siguradong matinding trauma ang inabot ng bata. Isa pa, may espesyal na pangangailangan si Sarah, anak. May kapansanan ang kanyang pag-iisip. Po? Ano pong sakit niya, Pa? Hindi pa siya nasusuri ng doktor. Bali kami na mismo ng mama mo ang magpapatingin sa kanya sa mga espesyalista. Pero palagi siyang tulala at hindi ka nagre-respond sa mga bagay-bagay. Huwag po kayo mag-alala, Pa. Pangako, magiging mabuting kuya po ako sa kanya. Ayun. O so, tara na. Malayo pang biyahe natin. Good day po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Jimmy, taga rito po sa Pampanga. Avid listener ninyo po ako. Kaya nahikayat na rin akong lumiham sa inyo upang ibahagi ang totoong karanasan namin ng pamilya ko. Hindi lingid sa kalaman ko na isa lamang akong ampon. Napunta ako sa poder ng mag-asawang Ben at Angie na hindi magkaanak-anak. Nakuha raw nila ako sa isang simbahan. Doon ako iniwan ng totoo kong mga magulang noong bagong silang pa lamang ako. Hindi pa nga raw naghihilom ang pusod ko nang makita ko ng isang sakristan. Hindi naman po ako galit sa totoo kong mga magulang. Hindi ko naman kasi alam ang pinagdaanan nila noong isilang ako, kaya ayaw kong manghusga. Isa pa, napunta naman ako sa mapagmahal na mag-asawang pinalaki ako ng maayos. Nangyari po itong ibabahagi ko noong 1998, Sir Jupiter. 15 anyos pa lang po ako nito. Napagpasyahan ni na Papa Ben at Mama Angie na mag-ampon ng isa pang bata. Isang 7 anyos na si Sarah. Matapos mamatay ang mga magulang nito ay napunta ito sa puder ng kaibigang guro ni Mama Angie. Ngunit hindi raw nito kayang kupkupin ang bata dahil may sarili na itong mga anak. Kaya sinubukan ng guro na kausapin ang mga magulang ko. Hindi naman po nagdalawang isip na pumayag sina Papa at Mama.
Nilakad agad nila ang mga papeles ng bata hanggang sa sumapit na nga ang araw na susunduin na namin siya sa Baguio. Hello, Sarah. Nagbalik na kami ni Papa Ben mo. At ngayon, isasama ka na namin. Ready ka na ba? Tama yun, Sarah. Isasama ka na namin ngayon. Gagala muna tayo rito sa inyo sa Baguio. Tapos uuwi na tayo sa Pampanga. Oo nga pala. Ito si Kuya Jimmy. Makakasama mo rin siya sa bahay natin. Hello, Sarah. Ako si Kuya Jimmy mo. Huwag kang matakot. O, mahiya sa akin, ha? Huwag kang mahiya. Mukhang ikaw naman itong tunog na hihiya. Papa naman eh. Kinakabahan lang po ako. O siya, tama na yan. Ben, ilagay niyo na siguro ang mga damit ni Sarah sa sasakyan. Sir Jupiter, sa isang tingin ay pansin ko agad na may kakaiba nga kay Sarah. Hindi ito kumikibo habang kaharap kami. Sandali lang kaming pinasadahan ng tingin tapos bigla na lang tumulala. Naiintindihan ko naman yun kasi nga sinabihan na ako ni na Mama at Papa na may kapansanan nga si Sarah. Hindi ko lang talaga maiwasang mabalisa. Kayong mga kasityo, nakaramdam din ba kayo ng ganito kapag may nakakasama kayong mga taong may espesyal na pangangailangan? Ano po ba ang ginagawa ninyo sa mga ganitong pagkakataon? I-comment nyo na lang po, baka kasi makatulong sa iba pang mga mapupunta sa ganitong sitwasyon. May problema ba, anak? Parang kanina ka pa may iniisip pa. Wala naman po. Medyo nako-conscious lang ako sa pagtira ni Sarah sa bahay. Huwag niyo naman pong masamain. Ano lang, natatakot lang ako baka may magawa akong mali sa pakikitungo sa kanya. Naiintindihan kita, anak. Maniwala ka. Kahit ako ay nararamdaman din yan. Pero, inisip ko na lang na kaya tayo nakakaramdam ng ganito. Dahil gusto nating mabigyan ng maganda at masayang buhay si Sarah. Ayan mo, kukonsulta naman tayo sa mga espesyalista para malaman natin kung paano siya i-handle ng maayos. Teka, ang dami namang art materials dito pa. Kay Sarah po ba lahat ng ito? Oo, anak. Mahilig kasi siya sa mga artworks. Gusto niyang gumuguhit o nagpipainting. Ben, halika muna. Kakausapin daw muna tayo bago umalis. Pumasok ulit kami ni Papa sa bahay ng guro. Nadatnan namin sina Mama Angie at ang kaibigan nitong guro sa sala. Si Sarah naman ay pinapasok muna sa kwarto. Umupo kami ni Papa. Pagkatapos ay nagsalita ang guro. Sabi nito, ang totoo kasi Angie, Ben, hindi pangkaraniwan ang pagkamatay ng mga magulang ni Sarah. Kakaiba kahit pasabihing kriminal ang pumatay sa kanila. Masyadong brutal at madugo. Hindi simpleng sinaksak o binaril lang. Teka, sandali. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin yan? Kung ganon, mas matinding therapy palang kailangan ng bata. Oo nga naman, sir. Baka mahirapan si Sarah na makamubuon sa nangyari. Hindi kaya importanteng malaman kung sino ang salarin? Bumuntong hininga ang guro. Nakita kong nagkamot pa ito ng batok pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Sabi nito, yun nga Ben, walang nakakaalam kung sino ang salarin. Pero may naririnig akong hindi raw tao ang pumatay sa mag-asawa. Paliwanag pa ng guro na napakabrutal daw kasi ng pagkakapatay sa mga magulang ni Sarah. Kung titignan ay parang nilapa ng mabangis na hayop ang nanay nito. Ninasab ang iba't ibang bahagi ng katawan at nawawala ang maraming laman loob. Ang kanyang tatay naman ay may malaking butas sa dibdib at nawawala ang puso. Anong klaseng demonyo makakagawa ng ganun, sir? Aswang. Aswang? Yun lang ang naisip ko, Angie. Niluban ang bahay nila at pinatay sila ng ganung paraan. Ben naman, naniniwala ka sa mga ganyan? Siguro naman talagang siraulong kriminal lang yon. Kung kinain ang mga laman, hindi yan magagawa ng simpleng kriminal lang. Sa totoo lang, mahal.
Hindi rin naman ako naniniwala sa mga aswang talaga eh. Pero doon tumuturo ang mga posibilidad eh. Tama na nga to. Sige na, kunin na natin si Sarah at nang makaalis na tayo. Tapos, dahan-dahanin nating alamin kung paano natin siya matutulungan. Isinama nga po namin si Sarah noong araw na yon, Sir Jupiter. Dumiretso kami sa supermarket para bilihan siya ng mga bagong damit. Dumaan din sila sa art section para bumili ng mga art materials ng bata. Bagamat madalas pa ring tulala at palaging walang kibo, kahit papaano, napapangiti naman namin si Sarah ng paunti-unti. Yun nga lang ay hindi namin maiwasang may mapansing kakaiba sa kanya. Nagsimula po yun nang mapunta kami sa may footwear section. Sarah, ito oh. Gusto mo ba tong sandals na to? Kasya to sa'yo? Oh, bagay din sa skirt na binili natin kanina. Mukhang hindi siya interesado sa mga footwear. Bilhan mo na lang mahal ng sa tingin mo pinakamaganda para sa kanya. Siguro nga, gano'n na lang. Oh, may problema ba, Sarah? Bakit ka nagtatago dyan sa likod ko? Monster! Monster, kuya! Napalingon kami sa itinuro ni Sarah, Sir Jupiter. Natanaw ko roon yung parang bench na inuupuan kapag magsusukat ng sapatos. Wala namang kahit sinong naroroon nung sandaling yon. Pero sa kung anong dahilan ay bigla na lang nanayo ang balahibo ko. Anak, ano bang monster yung sinasabi mo? Wala namang kahit sino doon. Monster! May monster! Mama! Huwag ka na makipagtalo, Angie. Baka naglulumikot lang ang imagination ng bata. Kung sa bagay. Sarah? Ayaw mo na rito? Gusto mo umalis na tayo? O baka naman gutom ka na? Sige, bibilhin ni mama mo yung sandal. Tapos kakain tayo, okay? Hindi po talaga naalis ang takot na titig ni Sarah sa bench. Kahit noong lumayo na kami ay nakabaling pa rin doon ang kanyang mga mata. Tulala na naman siya nang bumaba kami sa escalator. At mukhang umayos lang nang kumain na kami sa isang fast food restaurant. Sir Jupiter, sa mga araw ng bakasyon namin dun sa Baguio ay ilang beses pang naulit ang biglang pagturo ni Sarah sa kawalan. May sinasabi siyang kung anong monster na hindi naman namin nakikita. Minsan naman may nakikita raw siyang babae o lalaki na nakatingin sa kanya. Sumapit ang huling gabi namin sa Baguio. Nasa hotel kami noon na tinutuluyan namin. Jimmy, matulog ka na. Mahaba pa ang biyahe natin pabalik ng Pampanga bukas. Ano bang iniisip mo dyan? Hindi kasi ako mapalagay sa kilos ni Sarah pa. Ewan. Pero kinikilabutan ako kapag may tinuturo siyang wala naman. Kinikilabutan? Nako, huwag mong masyadong isipin yun. Naiisip ko po kasi paano kung bukas ang third eye nung bata. Jimmy, hindi naman siguro ganon. Malamang na active lang talaga ang imagination niya dahil sa edad niya. O baka dahil din sa kondisyon niya. Sana nga ganun lang pa. Sana. Ano yun? Sa bintana, tingnan natin. Baka may masamang loob. Dali-dali naming pinuntahan ni Papa ang bintana ng sala ng hotel unit. Bintana po yun na makapal na glass pane ang nakatakip. Hinawi namin ang kurtina at nakita namin ang isang itim na pusa. Nakatungtong yun sa sementong hamba sa labas ng bintana. Katakatakang nakikipagtitigan sa amin na parang tao. Pusa? Paano naman nagkaroon ng pusa rito? Ay nasa 5th floor tayo. Hindi magandang hinala ko sa pusang yan, anak. Tumalon. Saan kaya papunta yun? Biglang nawala. Ang bilis naman. Sarah! Taranta kaming pumasok ni Papa sa kwartong kinaroroonan ni na Mama at Sarah. Gulat na gulat kami nang makitang naroroon na sa bintana nito ang itim na pusa.
Nakatitig kay Sarah at naglalaway. Si Mama ay yakap na si Sarah. Ang bata naman ay tuloy-tuloy sa pagsusumigaw habang nakatingin sa pusa. Monster! Monster! Mariusep, ba't ba nagkaroon bigla ng pusa dyan sa bintana? Angie, alikay sa labas. Dali! Doon po tayo sa kusina. Walang bintana ron. Ano bang meron sa pusang yan? Ba't ganyan siya makatitig kay Sarah? Pumunta kaming magpamilya sa may kusina at doon namin sinalaysay kay Mama ang masamang hinala sa pusa. Si Sarah naman ay pilit din naming pinakalma hanggang sa makatulog. Noong gabing yun ay doon kaming lahat natulog sa kwartong nakalaan sa akin. Nilagyan din namin ng makapal na comforter ang bintana upang hindi na makasilip ang pusa. Gayun pa man ay ramdam ko pa rin may nagmamasid sa amin mula sa labas. Pinipilit ko lang isiping baka pinaglalaruan na lang ako ng naiwang kilabot sa utak ko. Kinabukasan, maaga kaming nag-check out sa hotel. Dumiretso muna kami sa isang souvenir shop bago bumiyahe pa uwi. Tuwang-tuwa si Sarah doon, Sir Jupiter, kasi may nakita siyang binebentang mga painting. Finally, napangiti ka na rin ng malaki. Gusto mo talaga mga artworks, ha, Sarah? Alin ba dyan ang gusto mo? Bibili natin. Ilalagay natin sa magiging kwarto mo. Yun po. Yung merong prince. Paano wala naman yan kanina? Gulat na gulat ako nang tingnan ang itinuro ni Sarah, Sir Jupiter. Isa yung painting ng pine tree forest na natatabunan ng hamog. Naka-landscape ang layout at siguro nasa 2 talampakan ng lapad. Noong unang tingin ko po kasi doon ay mga pine tree at hamog lang ang nakikita ko. Subalit nang ituro ito ni Sarah ay may nakita na akong nakapintang anino sa paanan ng isa sa mga pine tree. Maliit lang yung anino kong titignan kasi nasa malayong view. Medyo nakakubli rin sa likod ng puno. May problema ba, Jimmy? Ha? Ma. Yung anino sa painting. Oh, wala naman yan kanina nung una kong tingnan. Baka naman, namalikmata ka lang. Maliit kasi kung titingnan yung anino ng tao at medyo tago pa. Baka di mo lang napansin agad. Si Sarah. Gusto. Painting. Gusto mo talaga nito. Huwag kang mag-alala. Bibili ni Papa para sa iyo yan. Binili nga po ni Papa ang pine tree forest painting. Bumili rin kami ng sarili naming souvenirs bago lumabas sa shop. Noong naglalakad naman kami pabalik sa sasakyan ay may napansin si Mama sa bangketa. Anong problema ng matandang yan? Ba't ang sama ko makatitig kay Sarah? Saan dyan, Ma? Yan o. Yung nakatayo sa tabi ng lumang motorsiklo. Huwag mo na lang pansinin, mahal. Iinit lang ang ulo mo dyan. Talagang nakakainit ng ulo. Porke ba may kapansanan tong bata? Ganyan na lang kung husgahan? Kumakaway sa atin. Pinapalapit yata tayo, Ma. Huwag na nga lang nating pansinin. Jimmy, bilisan mo na lang ang lakad. Diretso na sa sasakyan. Nagtuloy-tuloy nga po kami sa pick-up namin, Sir Jupiter, at hanggang noong makasakay na kami ay nakatingin pa rin ang matandang lalaki. Napansin ko pang bahagya itong sumimangot. Siguro dahil hindi kami lumapit sa kanya. Hindi po talaga siya nagbitiw ng tingin kahit noong nakalayo na kami. Oh, ayan. Ayos na. Nailigay na natin ang painting na gusto ni Sarah. Simula ngayon, ito na ang maging kwarto mo, ha, anak? Katabi lang nito ang kwarto ng mama mo. Kaya kung may kailangan ka, puntahan mo lang kami kaagad. Ayos ba? Pagka-uwi namin ng Pampanga ay agad isinabit ni Papa ang painting sa kwarto ni Sarah. Naroroon iyon sa likod ng study table. Pwedeng matignan ni Sarah kung gagawa man siya ng artworks. Naging maayos naman po ang unang linggo ni Sarah sa bahay, Sir Jupiter.
Paunti-unti ay gumagaan naman ang loob niya sa amin. Palagi pa rin siyang tulala, pero mas madalas na siyang nagsasabi kung ano man ang kailangan niya. Madalas na rin niya akong yayaing maglaro o gumawa ng artworks. Gustong-gusto rin niyang gumagala sa bukid namin. May-ari kasi sina Mama at Papa ng malaki-laki ring taniman ng prutas at mais. May pwesto kami sa malapit na palengke. Ang ibang ani naman ay dinideliver ni Papa sa syudad. Ang problema nga lang namin kay Sarah, madalas pa rin itong nagtututuro ng kung ano-anong wala naman. Madalas din siyang magsalita na mag-isa, lalo sa loob ng kanyang kwarto. Dapat yung flowers yellow. Yung sky naman orange. Malapit na kasing kumabiyan. Ikaw na mag-color sa sky. Sige na. Ayos lang po kaya talaga si Sarah na ganyan pa. Masyado na po kasi siyang nawiwili sa imaginary friend niya eh. Halos kada gabi, kausap niya yan. Kahit naman ako nag-aalala rin. Pero unawain muna natin. Baka bahagi lang talaga ng kondisyon niya. Tsaka next week, pupunta na tayo sa child psychiatrist para masuri si Sarah. Ano pa bang ginagawa niyo dyan? Maghanda na tayo para matulog. Pasado 9:00 na oh. Pinakikinggan lang namin si Sarah. Mukhang nagsasalita na namang mag-isa eh. Mukhang kausap na naman yata ang friend niya. Pero malalim ng gabi. Kailangan na niyang matulog. Sarah anak, oras na para matulog. Itabi mo na yung art materials mo. Bukas naman... Oh. Ikaw ang may gawa nito? Hindi po, Mama. Friend ko po. Napakaganda naman ito. Ang galing-galing mo naman, anak. Ben, halika nga. Tingnan mo itong gawa ni Sarah, oh. Oh, ano bang meron? Huh? Wow! Paano mo ginawa ito, anak? Hindi po ako. Yung friend ko po. Dapat dito dinidikit sa dingding mo eh. Jimmy, kunin mo nga yung kahon ng tamtax. Nasa drawer doon sa kusina. Sir Jupiter, hindi kami makapaniwala ni na Mama at Papa kung paanong nakagawa si Sarah ng napakagandang drawing. Sunset Beach drawing po yun na kinulayan lang ng Crayola. Pero napakapulido po kasi ng mga detalye at kulay. Hindi yun basta nagagawa ng ordinaryong bata lang. Kaya ipinagpalagay na lang naming gifted nga talaga si Sarah. Matapos ipaskin ni Papa ang drawing ni Sarah sa dingding ay naghanda na kami para matulog. Pumunta na ako sa sarili kong kwarto at agad na ring humiga. Naging maayos naman po ang mga unang oras ng tulog ko noon. Pero walang ano-ano, bigla na lang akong napadilat at naramdaman kong nananayo ang balahibo ko. Anong meron? Bakit ako kinakabahan masyado? May kung sino sa labas. May umaaligid sa bahay. Lalo akong kinabahan nang may maulinigan akong kaluskos sa labas. Ang bahay po kasi namin ay isang palapag lang at naroroon lahat ng 3 kwarto. Kaya dinig na dinig ko ang kung sino o anumang nasa labas ng bakuran. Tuluyan akong bumangon at dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Gumapang ang paningin ko sa makakapal na grills ng bintana hanggang sa dumapo iyon sa sanga ng puno ng bayabas. Naroroon yun ilang metro mula sa labas ng mababaw naming bakod. Pusa? Pusang itim? Parehong itsura sa pusa dun sa Baguio. Pero, imposible na namang yan din yun. Anong ginagawa niyan dyan? At bakit siya nakatingin sa kwarto ni Sarah? Sir Jupiter, nagkapatong-patong ang kaba at kilabot ko nang lumingon sa direksyon ng bintana ko ang pusa. Bahagya siyang nasisinagan ng araw, kaya kita ko ang kanyang mukha. Kita ko ang naglalaway niyang bunganga. Nang napakurap din ako ay napansin kong lumaki siya at naging kasukat na ng aso. Umagaw sa pansin ko ang napakapula niyang mga mata. Pulang kulay ng kabuuan nun, walang kulay puti at wala ring masasabing balintataw. Aliw!
Ano ba nangyari, Jimmy? Bakit ka sumisigaw? Sus Mariusep naman, magsabi ka nga, ano bang nakita mo, anak? Yung pusa! Yung pusa sa Baguio! Sinundan niya tayo! Ano? Paano naman tayo masusundan nun? Ang layo-layo ng Bagyo rito sa Pampanga. Isa pa, hindi naman yung pusa natin eh. Ba't naman tayo nun susundan? Halimaw yun pa! Halimaw na pusa yun! Kitang-kita ko! Kitang-kita ko! Jimmy, huminahon ka nga. Hindi ka namin maintindihan eh. Anong halimaw bang sinasabi mo? Si Sarah? Dali-dali kaming pumunta sa kwarto ni Sarah subalit ayaw magbukas ng pinto. Ayaw talaga magbukas. Ano ba kasing nangyayari? Sarah? Sarah, anak? Ano ba kasing nangyayari dyan? Pagbuksan mo naman kami, oh! Sarah? Sarah! Tulong! Tulong! Natatakot ako! Natatakot ako! Ah! Sarah! Bumukas na sa wakas. Anak! Takang-taka po kami nang makapasok sa kwarto ni Sarah. Una na roon ay nagkalat ang mga basag na bubog ng bintana. Ikalawa, may manipis na mistulang hamog sa buong kwarto. Bagamat mabilis din naman itong naglaho sa loob ng ilang sandali. At ikatlo, nadatnan naming nakasiksik si Sarah sa may gilid lang ng pinto. Yakap-yakap ang mga tuhod at umiiyak. Thank you. Thank you. Anak! Thank you. Ano ba nangyari dito? Sobrang nag-alala kami sa'yo. May monster, Mami. Diyan sa labas ng window. Naway siya ng friend ko. Pinilaya siya ng friend ko. Anak, anong monster ba ang sinasabi mo? Monster na pusa, Papa. Monster! Pusa? Pusa? Jimmy, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mong nakita mo kanina? Pa, wala akong dahilan para mambulabog na lang ng basta sa gitna ng gabi. Seryoso ako. At sigurado ako sa nakita ko. Tara sa labas. Tingnan natin kung anong meron doon. Magdala tayo ng itak. Ben, delikado yung iniisip mo. Baka nasa labas pa yung kung ano mang nanggugulo sa atin. Mas delikado kung wala tayong gagawin, Angie. Baka mamaya nan, bigla na lang yung pumasok dito nang di natin namamalayan. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat kami. Bit-bit ang kanya-kanyang itak ay lumabas kami ni Papa Ben. Doon namin napansing karamihan pala sa mga bubog ng jealousy ay tubilapon palabas. Ibig sabihin binasag yon mula sa loob. Bahagyaring lumuwang ang mga tornilyo ng grills sa bintanang yun at higit sa lahat, kapansin-pansin ang mga patak ng itim na likido sa bakuran. Ano bang likido ito? Galing sa bakuran tapos mukhang papunta doon sa kakahuyan. Patingin nga po, pa. Dugo. Itim na dugo. Ano ba kasi itong umaaligid sa atin? Ano ba kasi yung lecheng pusang yan? Hindi po kaya. Iyan na yung sinasabi ninyong aswang, pa. Huwag naman sana. Baka isipin ni Sarah sinusundan siya ng kung anong maligno eh. O siya, ayusin na natin itong tornilyo ng grills ngayon. Para lang siguradong walang makakapasok ng basta-basta dyan. Tapos doon muna matulog si Sarah sa kwarto namin ng mama mo. Yung mga jealousy, bukas natin papalitan ng kahoy para hindi basta-basta nababasag ng ganyan. Noong gabing yun ay si Sarah lang ang nakatulog ulit ng maayos. Kami ni na Mama at Papa ay nanatiling gising hanggang sa sumikat na lamang ang araw. Ano na pong plano ninyo, ma? Habang naghihintay ng schedule ng check-up ni Sarah, magtawag na lang muna tayo ng albularyo para may proteksyon tayo sa malignong umaaligid sa bahay. May alam po ba kayong albularyo? Susubukan kong maganap. Magtatanong-tanong tayo mamaya sa bayan. Teka nga, sigurado ka bang kaya mo magmaneho para mag-deliver ng mga gulay sa bayan? Mamaya niyan, maaksidente pa kayo nitong si Jimmy. Huwag kang mag-alala, mahal. Hihinto-hinto naman kami para umidlip.
Kaya asahan mong matatagalan kami. Eh ikaw ba nga? Pupunta kayo ng palengke ni Sarah ngayon? Oo. Ayoko maiwan kami rito sa bahay. Baka bumalik yung halimaw habang wala kayo eh. Mabuti nang nasa palengke kami at kasama namin ang mga tendera sa pwesto natin. Maraming tao doon. Umalis nga po kami ni Papa noon para mag-deliver ng gulay sa bayan, Sir Jupiter. Naghanap din kami ng albularyo kaso wala kaming nakita. Kaya naman, pagod at bagsak ang mga balikat namin nang pumunta sa pwesto namin sa palengke. Mga pasado 2:00 na po iyon ng hapon. Oh, mabutit nandito na kayo. Kumusta ang biyahe? Ayos lang po, ma. Nakapag-deliver naman kami ng maayos. Pasensya na at tatagalan kami, mahal. Nag-ikot-ikot pa kasi kami ng konti para maghanap ng albularyo. Kaso, lahat talaga eh. Hayaan nyo na. Ang mahalaga ay makakauwi na tayo at makakapagpahinga. Maglagay na lang siguro muna tayo ng bawang at asin sa bakuran. Kumusta po, Lola? Bibili po kayo? Naputol ang usapan namin nang may lumapit na isang babae sa tindahan namin ng gulay. Halatang matanda na talaga ito pero tuwid pa naman ang tindig. Nakalugay ang abuhing buhok at nakasuot ng simpleng duster na dilaw. Ay, hindi. Hindi ako bibili. Pasensya na kung manghihimasok ako, ha? Pero, itong babaeng batang ito ba ay inyong anak? Ha? Opo. Bakit po? Nakikita ko kasing may kakaiba sa batang yan. Ale, pasensya na po ha. Pero, alam na po namin may espesyal na pangangailangan ng anak namin. Hindi niyo na po kailangang... Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akin ay lapitin ng iba't ibang mga elemento ang batang to. Ano po? Teka, Lola. Paano ninyo nasabing ganon ang anak namin? Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Kung hindi, ayos lang naman. Ang akin lang ay masabi ko ang kailangan niyong malaman. Isa akong albularya at nakikita kong may kakaibang kakayahan nga ang anak ninyong yan. May kakaiba sa kanyang dugo. Nakakahumaling para sa iba't ibang mga elemento at malinamnam para sa mga aswang. Bukod pa ron, ay bukas din ang kanyang ikatlong mata. Habang nakikinig ako sa matanday, napansin kong nagtago si Sarah sa likod ni Papa Ben. Ako naman ay pinagkikiskis na lang ng magkabilang palad dahil sa kaba. Lola, ano bang gagawin namin para hindi na siya lapitan ng mga elementong yan? At saka, pwede bang maisara ang ikatlong mata niya? Ang totoo po kasi, Manang... Luring. Luring ang pangalan ko. Manang Loreng, naghahanap po kasi kami ng albularyo ngayon. Sinalakay po kasi ng kung anong halimaw ang bahay namin kagabi. Partikular na po doon sa may bintana nitong si Sarah. Halatang likas na sa kanya ang may kakaibang dugo at ang pagiging bukas ng ikatlong mata. Wala akong magagawa para kontrahin yan. Ang maitutulong ko siguro ay ang itaboy ang nakadikit sa kanyang engkanto. Anong engkanto po bang sinasabi niyo, Manang? May nakikita kasi akong enerhiya ng isang engkanto na pumapalibot sa bata. Wala ang engkantong yun dito ngayon. Pero may matibay siyang koneksyon sa inyong anak. Manang naman eh. Nananakot kayo ng gusto. Baka mamaya niyan, bigla na lang kunin ng maligno si Sarah. Ganito. Maaari niyo ba akong isama sa inyong bahay? Susuriin ko ng mas maigi yung bata. Huwag kayong mag-alala. Walang bayad ang kakawin ko. Sinama nga po namin sa bahay si Manang Lureng. Katabi ko siya sa backseat ng pickup.
Si Sarah naman ay nakakandong kay Mama sa front passenger seat. Habang nasa biyahe, nagkwekwentuhan pa po kami. Hanggang sa nabanggit ni na Mama na mga ampon nga lang kami ni Sarah. Pagkarating ay agad sinuri ni Manang ang bahay namin. Nagtanong siya kung saan ang kwarto ni Sarah. Bagamat nakatitig na siya noon sa bintanang hindi pa namin nalalagyan ng jealousy. Sinabi ko naman sa kanyang yun nga mismo ang kwarto ni Sarah. Pumasok kami ng bahay at dumiretso sa nasabing kwarto. At walang ano-ano ay agad na napatingin si Manang Lureng sa painting na binili namin sa Baguio. Nandyan sa larawang yan ang malignong dumikit kay Sarah. Ha? Paano naririyan po eh? Simpleng painting lang naman yan, Manang. Nakikita niyo yung anino. Yung nakaguhit na anino sa paanan ng isa sa mga puno. Yan mismo ang maligno. Kumigising yan tuwing gabi at nakikipaglaro sa anak ninyo. Sabi ko na may mali talaga sa painting na yan. Naalala ninyo, Ma, Pa? Di ba? Sinabi kong wala ang anino na yan nang una kong makita ang painting. Tapos biglang andyan na, nang ituro ni Sarah. Kung ganon, ay kailangan natin tanggalin ang painting na yan, Manang. Ay, hindi naman. Kailangan ko lang selyuhan ang larawan habang tulog pa ang maligno. Tumayo si Manang Lureng sa harap ng painting, Sir Jupiter. Hinawakan niya ang bandang kanang bahagi ng frame nito pagkatapos ay nagsimula siyang mag-usal ng kung anong dasal na hindi namin maintindihan. Ayan, tapos na. Naselyuhan ko na ang larawan. Hindi na basta-basta makakatawid ang maligno palabas sa larawan. Totoo nga. Nawala yung anino. Kung ganon, ay isinumpa nga talagang painting na yan. Mas mabuti siguro kung itago na lang natin sa bodega. O di naman kaya itapon na lang natin. Bilhan na lang natin ang bagong painting decoration si Sarah. No! No, Papa! No! Andyan friend ko! Andyan friend ko! Pakawalan niyo yung friend ko, Papa! Pakawalan niyo siya! Tuloy-tuloy na umiyak si Sarah noon. Nakaalis na lang at lahat si Manang Lureng ay hindi na talaga tumahan ang kapatid ko. Hanggang sa nakatulog na lamang siya noong mag-aalas 5 na ng hapon. Jimmy, anak. Kumuha ka nga muna ng sibuyas dun sa bakuran. Nakalimutan kong dagdagan ang nandito sa kusina. Sige po, Ma. May tao? Sino yun? Parang pamilyar siya sa akin. Saan ko nga ba nakitang taong yan? Hindi! Ma! Mama! Mama! Ano bang nangyayari, Sir Jimmy? Bakit parang nakakita ka ng multo? Mama, yung matandang lalaki sa Baguio! Yung nasa may souvenir shop! Oh, bakit? Anong meron doon? Nasa labas ng bahay! Ano ka mo? Paano naman yung makakarating dito? Tawagin mo ang papa mo, bilis! Dali-dali kong tinawag si Papa. Taranta naman siyang kumuha ng itak sa kusina at dire-diretso kaming lumabas. Anong ginagawa mo ritong tao ka? Ba't mo kami sinusundan? Pahuminahon po kayo. Baka masaktan po ninyo ng di oras yung tao. Sandali. Hindi ako nandito para manggulo. Hindi mo ako maluloko. Sa Baguio may kakaibang pusa sa tinuluyan naming hotel. Tapos nakita ka namin. Dito naman may nang aswang sa anak ko. At ngayon, lumutang ka ulit. Makinig ka, matanda ka. Kapag hindi mo pa kami nilubayan, talagang tatagpasin ko ang leg mo. Nagkakamali ka. Hindi ako... Lumayas ka na! Tahimik na tumalikod at lumakad ang matanda, Sir Jupiter. Ngunit lumingon pa ito at nag-iwan ng makahulugang tingin sa amin ni Papa. Tumingin din muna siya sa bahay bago tuluyang lumayo. Tama yung sinabi niyo kanina pa. Kung nasan yung pusang halimaw, naroon din yung matanda. Mukhang hindi nga malabong siya mismo ang aswang.
Ang sabi ni Manang Lorraine, malinamnam sa mga aswang ang dugo ni Sarah. Kaya hindi malabong habulin siya ng mga halimaw na yon. Baka nga, yun din mismo ang dahilan kung bakit pinatay ng aswang ang mga magulang niya. Baka naamoy din ng aswang ang dugo ng isa sa kanila. Oo nga po pala pa. Alam niyo po ba kung paano hahanapin si Manang Lorraine kung kailangan? Oo, nag-iwan naman siya ng address sa akin eh. Mabuti at mukhang hindi naman ganun kalayo ang tinutuluyan niya. Pero sa ngayon, magsaboy na lang muna tayo ng asin dito sa bakuran. Baka sakaling makatulong na maitaboy natin yung aswang. Nagsaboy kami ng asin sa buong bakuran, Sir Jupiter. Inayos na rin namin ang bintana sa kwarto ni Sarah. Nilagyan namin iyon ng tablang kahoy na hugis mga jealousy. Pati ang bintana sa kwarto ko at sa kwarto ni na Mama at Papa ay pinalitan din ng tabla ang mga salamin. Noong maghahapunan na ay sinubukan naming gisingin si Sarah. Pero ayaw nitong bumangon. Pumikit lang ulit at bumalik sa pagtulog. Kaya naman kami na lang muna ni na Mama Angie at Papa Ben ang kumain. Balak lang namin noong ipagtabi ng makakain ang kapatid ko. Angie, alam kong magulo ang isip mo. Pero kumain ka pa rin ng maayos. Eh di naman tamang mawalan tayo ng lakas para harapin tong dagok na to. At saka, sarap naman itong niluto mong nilagang baboy ah. Oh. Napakasakit lang kasi sa ulong isipin. Gusto lang naman nating mag-ampon. Gusto lang naman nating madagdagan ang pamilya natin. Tapos nangyari pa to. Naiintindihan kong iniisip mo, Ma. Pero sana naman, huwag umabot sa puntong pagsisihan yung kinuha natin si Sarah. Hindi naman niya kasalanang pinanganak siyang kakaiba. Huwag kang mag-alala, Jimmy. Hinding-hindi ko pagsisisihang inampun natin si Sarah. Ang iniisip ko nga kung paano natin siya mas mapoprotektahan pa ng mas maayos. Ano yun? Diyos ko! Sana hindi yan ang aswang! Jimmy, kumuha ka ng itak. Ikaw naman, Angie. Puntahan mo si Sarah. Kumuha ako ng itak at taranta kaming pumasok sa kwarto ni na Mama at Papa kung nasan si Sarah. Nadatnan naming may butas na ang bubong sa kwartong iyon at may nakalawit na brasong kulay itim. May mahahaba at matatalim itong mga kuko. Halatang sinusubukang abutin si Sarah. Hayop ka talaga, halimaw ka! Ayaw mo talaga kaming tigilan, ha? Hetong sa'yo! Ben, mag-iingat ka! Ow! Sarah! Halika kay Kuya, bilis! Hindi tinamaan ni Papa ng taga ang braso, Sir Jupiter. Mabilis itong nakabig ng halimaw na nasa bubong. Subalit nakuha pa nitong sumilip sa butas at nakita ko ang matang kaparehong kapareho noong sa pusa. Pula lang lahat, niwala itong balintataw. Ayaw mo talagang malis, ha? Heto pa! Inilusot ni Papa ang itak sa butas ngunit mabilis nang nakaalis ang halimaw. Kasunod noon ay bigla na lang kumalansing ang mga grills sa bintana ng kinaroroonan naming kwarto. Kaya naman dali-dali kaming lumabas. Sinarado namin ang pinto noon at nanatili sa may kusina. Diyos ko! Anong gagawin natin, Ben? Dito lang tayo. Mas madali tayong makakatakbo sa ibang dako kapag naandito tayo sa bandang gitna ng sala at kusina. May kumakatok. Huwag mong bubuksan, Jimmy. Malamang, siya lang din yan. Hindi ko nga po pinagbuksan ang kumakatok sa pinto, subalit tila ba desperado na po talaga yon, Sir Jupiter. Narinig na lang kasi naming tumakbo yun papuntang likod bahay at kinatok naman ang backdoor sa kusina. Nagtataka tuloy kami ni Papa kung wala bang talabang sinaboy naming asin sa bakuran. Lagot tayo kapag nakapasok ang mukong na yan. Nasira niya ang bubong. Hindi pala mong mawawasak din ang pinto. Ben, huwag kang manakot ng ganyan. Angie, hindi ako basta nananakot lang. Posibilidad ang sinasabi ko. Ano nang gagawin natin kung sakali pa? Gagawa ko ng paraan. Basta huwag lang niya kayong masaktan. Diyan lang kayo sa likod. Nanatili kaming nakatayo ni Mama sa may gitna ng sala at kusina. Karga niya noon si Sarah. Hawak ko ang isang itak. Si Papa naman ay unti-unting lumapit sa may back door. Iniligid ko ang paningin ko.
Natanaw ko ang kalan sa tabi ng pinto. Naroroon pa ang kaldero ng mainit pang nilagang baboy. Tumingin din ako sa hapag at nakitang hindi pa namin nauubos na hapunan. Hanggang sa napansin kong konti na lang mabubuwal na talaga ang back door. Nakita kong nag-antanda na Santa Cruz si Papa. Nilapag niya sa tabi ng kalan ng kanyang itak tsaka hinawakan niya sa isang kamay ang basahan sa lababo. Humanda ka sa aking hayop ka. Buksan mo yan at magsisisi ka. At konti na lang. Kunting-kunti na lang. Kaya! Andali akong naistatwa sa kinatatayuan nang makita ang kabuuan ng aswang. Itim na itim po ang balat nito at namumulanga ang mga mata. Tapos sabog-sabog ang ubaning buhok at nababalot ng naninilaw na laway ang matatalim na mga ngipin. Subalit agad ding napukaw ang pansin ko nang biglang bumulyaw si Papa. Napansin ko na lang na hawak na niya ang kaldero ng sabaw. Mamamatay kang hayop ka! Sir Jupiter, umusok ang balat ng aswang ng sabuyan ni Papa ng mainit na sabaw. Tumama rin sa mukha nito ang mismong kaldero. Malakas itong umatungal habang pilit na hinihilamusan ng sariling palad ang mukha. Hindi pa tayo tapos! Ngayon, mamamatay ka na! Hinablot ni Papa ang kanyang itak at tinaga ang aswang. Tinamaan ito sa may balikat. Tatagain pa sana ulit ni Papa pero mabilis na itong nakalundag pa atras. Gustong-gusto ko nang saklolohan si Papa noon pero di ko naman pwedeng basta na lang iwan si na Mama. Baka kasi makalusot sa kung saan ang halimaw. Hindi rin madidepensahan ni Mama ang sarili at si Sarah dahil nga karga niya ang bata. Nakakasar! Nakatakas pa ang demonyo! Huwag mo na lang munang habulin, Ben. Baka kung mapano ka pa. Kung hindi ko habulin at papatayin yung hayop na yun, hindi mawawala ang pag-aalala natin, Angie. Alam ko. Pero huwag ka namang tanga, Ben. Huwag kang magpadalos-dalos. Oo na, napuruhan mo na yon. Pero aswang pa rin yon. Kapag namatay ka, anong mangyayari sa amin? Mas maganda kung humingi tayo ng tulong sa mga nakakaalam kung paano papatayin yon. Tama si Mama pa. Paano kaya kung humingi na lang tayo ulit ng tulong kay Manang Loreng? Siguro nga nasialyuhan niya na yung painting. Pero mukhang hindi niya tayo nabigyan ng proteksyon laban sa ibang aswang. Oo nga, no. Parang may mali. May mali? Sabi niya, albularyo siya, hindi ba? Sinabi rin niya mismo na masarap para sa mga aswang ang dugo ni Sarah. Sinabihan din natin siya na may nang-aaswang sa atin. Kung ganon, bakit hindi niya nilagyan ng proteksyon laban sa aswang ang bahay? Siguro naman may alam siyang mga orasyon para doon. Yung mas epektibo pa sa asin at ordinaryong pangontra. Diretsuhin mo nga kami, Ben. Anong tinutumbok mo? Ayoko pang magsalita ng tapos. Sana mali ako. Pero mukhang may kinalaman si Manang Loreng sa aswang. Ano nang gagawin natin yan? Maghahanap ako ng iba pang makakatulong sa atin bukas. Kung kailangan lumayo ng konti, gagawin ko. Pa, kung tamang hinala ninyo, hindi rin pwedeng basta na lang natin pabayaan si Manang Loreng. Bukas pupuntahan ko ang kanyang bahay. Susubukan ko mag-imbestiga. Sige. Sa gayon, magsalitan tayo ng pagbabantay. At baka bumalik yung halimaw. Matulog ka muna ng mga 2 oras doon. Tapos ako naman ang magpapahinga. Nagsalitan nga po kami ni Papa sa pagbabantay noong gabing yun, Sir Jupiter. Pero hindi naman na bumalik ang aswang. Hindi nga lang kami pwedeng basta na lang makampante sa mga susunod pang mga gabi. Kinabukasan ay sa palengke ulit tumambay sina Mama. Kami naman ni Papa inasikaso muna ang mga i-deliver na gulay. Handa na rin ang mga bagong aning prutas noon kaya isasama na rin namin sa paghatid. Gustuhin man naming ipagpaliban muna ang pagdi-deliver, hindi naman maaari dahil baka maabutan ng pagkabulok. Kaya naman 3:00 na ng hapon nang makapunta ako sa palengke. Magandang hapon, Ma. Mano po? Oh, bakit ikaw lang? Nasaan ang papa mo? Naghahanap po ng albularyo o kung sino mang makakatulong sa atin. Si Manang Loreng po ba? Hindi bumalik dito? Hindi naman.
Sinabihan ko na rin tong mga tindera natin na wag palapitin kung sakali mang bumalik. Itutuloy mo pa bang papunta sa bahay niya? Kailangan, ma. Kung tama kasing inala natin, baka mahanap natin doon ang solusyon para matigil ng pang-aaswang niya kay Sarah. Basta't mag-iingat ka nun, ha? Opo, tatakas po ako kaagad kapag naalanganin. Hindi po ako lulusob ng basta-basta. Kayo naman, hintayin niyo lang po si Papa rito, ma. Sabay na kayong umuwi. Sa bahay na ako didiretso. Napansin ko noon na tulala na naman si Sarah sa may mesa doon sa tindahan namin sa palengke. Ni hindi niya ginagalaw ang art materials na nasa harap niya. Halatang malungkot ang kanyang mga mata kaya naisipan kong bilhan muna siya ng ube puto bago ako umalis. Hi, Sarah. Mukhang malungkot ka. Eto, binilan ka ng puto ni Kuya Jimmy. Magmerienda ka muna. Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko, maglalaro tayo. Magpipaint tayo kung gusto mo. Kuya, yung friend ko, wala na. Ha? Andito naman ako. Tulungan mo siya, kuya. Tulungan mo, friend ko. Sige, maghahanap ng paraan si Kuya, ha? Tutulungan niya ako sa monster. Kinabahan ako sa mga sinabi ni Sarah. Habang naglalakad ay tumatakbo sa isip ko ang mga bagay na nasaksihan ko. Una, ang kakaibang anino sa Pine Tree Forest painting. Siguradong kakaiba yun dahil bigla na lang nawawala at lumilitaw. Ikalawa, ang kakaibang hamog noong unang inaswang si Sarah sa bahay. Katulad yun sa hamog na nasa painting. At ikatlo, ang posibilidad na may kinalaman sa aswang si Manang Lureng. Bakit niya kailangang selyuhan ang painting? Dumiretso ako sa barangay na sinasabing tinutuluyan ni Manang Lureng. Nahirapan pa akong hanapin ang bahay niya dahil hindi naman eksakto ang nasa address na binigay niya. Nagtanong-tanong pa ako kung may nakakakilala ba sa kanya. Inilarawan ko pa ang kanyang itsura. Halos wala. Hanggang sa may napagtanungan akong nakapagsabing kakalipat pa lang daw pala ng matanda sa lugar. Wala pa raw 1 linggo. Itinuro niya sa akin ang isang kubo na nasa bandang dulo ng baryong yon. Agad ko namang tinumbok ang itinuro ng napagtanungan ko. Subalit nagtaka ako nang may makita sa bandang gilid ng daan. Teka, pamilyar ang motorsiklo na to, ha? Ito yung motor ng matandang aswang. Mukhang tama ang hinala namin ni Papa. Kailangan ko talagang imbestigahan si Manang. Ilang minuto pa akong lumakad, Sir Jupiter. Hanggang sa narating ko ang bandang bungad ng Talahiban. Malayo na po yun sa ibang mga kabahayan. Saradong-sarado yung bahay. Nandyan kaya talaga si Manang Lureng? Ay, bahala na. Maghihintay lang ako rito. Sana lang di niya ako makita. May patay na puno sa talahibang yun. Doon ako kumubli. Hawak ko lang ang isang itak. Tanaw ko ang bahay na saradong-sarado ang bintana at pinto. Wala naman akong napapansing kakaiba pero mas pinili ko pa rin manatiling nakamasid. Pasado 4:00 nang magsimula akong magmasid doon, Sir Jupiter. Subalit palubog na lang ang araw ay wala pa rin akong nakitang Manang Lureng. Mukhang wala yata ako mapapala rito. Uwi na lang siguro ako. Baka abutin pa ako ng dilim dito eh. Nagbukas ang pinto. Mukhang lalabas na yung matanda. Hindi nga po ako nagkamali, Sir Jupiter. Lumabas ng kubo si Manang Lureng. Agad kumuha sa pasin ko ang kakaiba nitong anyo noong sandaling yun. Puno ng lapnos ang kanyang mukha at maging ang bandang braso. Itsurang sinabuyan ng mainit na tubig. Pansin ko ring nagngangalit ang kanyang mga mata. Kunot din ang kanyang noo at nakakuyom ang mga palad. Kahit medyo malayo ang pinagtataguan ko ay ramdam na ramdam ko ang nagpupuyos niyang galit. Nakakakilabot. Hindi na ako ligtas dito. Kailangan ko nang umalis. Sinong nandyan? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nagmamasid sa bahay ko?
Lagot. Kung tatakas ako, baka makita niya ako. Magtatago na lang muna ako rito ng maigi. Kung hindi ka lalabas, ako maghahanap sa'yo! Diyos ko po. Bago ako tuluyang nagtago sa may paanan ng puno ay nakita ko pang nagbago ang itsura ng matanda. Namula ang kanyang mga mata at unti-unting nangitim ang kanyang balat. Hindi ko na tinapos ang panonood. Doon pa lang ay kumpirmado ko ng mas malala pa pala sa totoo ang hinala namin ni Papa. Hindi kasabat ng aswang si Manang Loreng. Siya mismo ang halimaw. Lalo akong nahintakutan ng umatungal ng malakas ang aswang. Yumukod ako sa talahiban. Alam kong hindi na ako ligtas kung mananatili lang ako sa may puno. Maingat akong gumapang. Gumapang ng gumapang habang nananalangin sana hindi niya ako makita. Dahan-dahan. Kailangan mag-ingat. Kailangan magdahan-dahan. Diyos ko, bantayan niyo ako. Iligtas niyo ako. Ayoko pa pong mamatay. Tulungan niyo. Takbo! Saklolo! Hindi na ako lumingon. Agad akong tumayo at tumakbo. Tinodo ko ang bilis hanggang sa kaya ko. Sumut ako sa talahiban. Nagtuloy-tuloy sa may mapunong bahagi. Dinig na dinig kong sinusundan ako ng halimaw. Alam kong pinaglalaruan lang ako noon. Tatawa-tawa lang kasi siya at halata pang binabagalan niya ang pagtakbo kasi kung gugustuhin niya ay agad naman niya akong maaabutan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na humapdi ang bandang likod ng kaliwang balikat ko. May tumamang kung anong matatalim na mga bagay sa likod ko. Nawalan ako ng balanse at napasubsob sa may damuhan. Aray ko! Hayop ka! Niloko mo kami! Kung hindi lang dahil sa pakialamerong yun, ay hindi ko naman kayo lolokohin. Dapat ay matagal nang natapos ang kalbaryo nyo. Dapat matagal ko nang nakuha ang ampon nyo. Demonyo ka! Hindi mo makukuha si Sarah! Layuan mo ang kapatid ko! Bakit? May magagawa ka? May magagawa kayo para pigilan ako? Wala! Wala kayong magagawa! Kakainin ko ang gusto kong kainin! Hayop ka! At dahil nandito ka, ikaw ang uunahin ko! Sino? Pakialamero! Bata, ayos ka lang. Gulat na gulat ako nang biglang sumulpot ang matandang lalaki na nakita namin sa Baguio, ang matandang pinaghinalaan naming aswang. Bigla na lang niyang tinaga ang aswang sa likod at lumapit siya sa akin. Ikaw? Mamaya na tayo mag-usap. Tumayo ka na dyan at tumakas na tayo. Tara sa motor ko. Dali! Hindi kayo makakatakas! Manahimik ka! Pwisit ka! Ano yan? Asin? Kulay itim? Kung talagang sabi ka nang mamatay, pagbibigyan kita! Hindi mo ko mapapaslang! Napakalakas talaga ng hayop na ito. Sinipa ng aswang ang matanda. Tumilapon ito sa katawan ng isang puno. Nabitiwan pa nito ang dalang bag. Sumugod ulit sa kanya ang aswang ngunit mabilis itong nakakuha ng tuyong sanga. Yumukod ang lalaki at saka hinambalos ang kahoy sa binti ng halimaw. Doon ay pinagulong niya ang sarili sa damuhan at hinablot ang tumilapon niyang itak. Nang inambahan siya ng matatalim na mga kuko ng aswang, mabilis niyang naipansalag ang patalim. Akala mo ba talaga magpapatay mo ko? Matagal na kitang tinutugis at hindi ako titigil hanggat hindi ka napapatay. Hangal! Hindi mo ako mapapaslang! Ikaw ang papatayin ko at isusunod ko yung bata sa likod mo! Nakakainis. Masyado talaga siyang malakas. Ikaw ang angal!
Habang naglalaban ang dalawa ay hinalungkat ko ang nahulog na bag ng matandang lalaki. Nakita ko roon ang supot ng itim na asin. Mabilis ko yung pinulot at lakas loob na isinaboy sa mismong mukha ng halimaw. Tama ang ginawa mo, bata. Saglit siyang mabubulagan yan. Pero kailangan na nating tumakas. Sandali lang ang epekto niyan sa kanya. Masyadong malakas ang isang yan. Hindi yan basta tinatabla ng pangkaraniwang mga pangontra. Taranta kaming tumakbo ng matandang lalaki papunta sa nakaparada niyang motorsiklo. Hindi na kami nagsayang ng oras. Agad-agad ay bumiyahe kami pabalik sa bahay. Nagpapasalamat akong mababaw lang ang natamo kong kalmot mula sa aswang. Manong, salamat! Salamat, iniligtas niyo ako! Maliit na bagay. Matagal ko nang tinutugis ang aswang na yun. Siya kasi ang pumatay sa asawa ko. Nakukonsensya tuloy ako. Napagkamalan pa naming ikaw ang aswang. Salamat po talaga. At sumunod kayo rito mula pa sa Baguio. Ayos lang yon. Tinutugis ko nga kasi ang aswang na yon. At nang makita ko ang kapatid mo, ramdam ko nang umaaligid sa kanya si Loreng. Eh paano niyo po kami nahanap dito sa Pampanga? Sa kagustuhan kong gumante, inaral ko ang ilang mga kakayahan ng pag-aalbularyo. Gumamit ako ng pagtatawas para mahanap kayo. Medyo natagalan nga lang ako dahil hindi naman eksaktong lokasyon ang natutukoy ko. Natagalan? Pero sakto pa rin kayo sa oras, Manong. At Danilo. Danilo nga pala ang pangalan ko. Ngayon, habang nasa biyahe tayo, ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Yung mga may kinalaman sa pangaswang ni Loreng sa inyo. Sinalaysay ko kay Mang Danilo ang lahat. Simula noong araw na mapunta sa amin si Sarah, pati ang misteryosong pagkamatay ng mga magulang ng bata ay nabanggit ko rin. Ikinuwento ko pati ang kakaibang pagsiselyo ni Manang Loreng sa painting. Kumagat na po ang dilim nang makarating kami sa bahay. Jimmy, anong nangyari sa'yo? Ba't kasama yung taong yan? Teka ho pa, hindi po siya kaaway. Hindi siya ang aswang. Si Manang Loreng mismo ang aswang. Eto po si Mang Danilo. Tinutugis niya po yung aswang. Jimmy, wala na tayong oras. Kailangan ko nang simulan ang ritual. Siguradong susunod na rito yung aswang. Teka nga, niloko kami lang isang albularyo ko, no? Tapos aswang pala? Paano namin masisiguradong mapagkakatiwalaan ka? Naiintindihan ko ang ipinupunto ni Mama, Sir Jupiter. Mahirap nga namang magtiwala ulit tapos maisahan na naman, di ba? Kahit kayo siguro ganito rin ang magiging reaksyon. Sabihin ninyo nga sa comment kung mali ba ako. Para mapakalma sina Mama at Papa ay muli akong nagsalita. Ma, ako mismo ang nakasaksi kung paano niya nilabanan ng aswang. Kung hindi niyo mapagkakatiwalaan si Manong Danilo, magtiwala kayo sa akin. Anong ritual bang sinasabi nito? Wala na tayong oras, Ma. Basta magtiwala po kayo. Pinapasok namin si Mang Danilo diretso sa kwarto ni Sarah. Agad siyang humarap sa painting. Sinalat-salat niya ito at nakita kong kumunot ang kanyang noo. Kumuha siya ng kalamansi sa kanyang bag saka hiniwa iyon gamit ang itak. Pagkatapos ay pinatak niya iyon sa bandang kanang bahagi ng frame ng painting. Gulat na gulat kami nang bigla na lang iyong umusok ng bahagya at umalingasaw ang napakabahong amoy. Sinasabi ko na nga ba? Ano pong meron, Manong? Ganito. Totoong may engkanto na nakatikit sa larawang ito. Pero maniwala man kayo o hindi, hindi ito masamang engkanto. Ang totoo ay gusto lang nitong makipagkaibigan kay Sarah. Gusto nitong protektahan ng bata laban sa aswang. At siya mismo ang sumugat sa halimaw noong una itong nagbaramdam dito sa bahay ninyo. Teka, Manong. Seryoso po ba kayo sa sinasabi nyo? Ma,
Bakit may hamog dito sa kwarto ni Sarah nung unang nanggambala ang aswang? Oo nga, no? Mang Danilo, ando na tayo. May engkanto dyan sa painting na yan. Pero ano naman pong magandang gawin para hindi na kami pagambalain pa ng aswang? Walang ibang paraan. Kailangang patayin yung halimaw na yon. Mapapatay lang siya kapag direktang nasaksak ang mismong puso niya. Paano naman natin yung gagawin kung malakas na aswang si Manang Loreng? Doon tayo hihingi ng tulong sa kaibigan nitong si Sarah. Yun nga lang, matatagalan ang ritual. Para tuluyang tanggalin ang selyo sa larawan, makaabutin ako ng mga kalahati o 1 oras. Kung tatanggal ng selyo, ibig sabihin... Gawin niyo, Manang. Kung sakali mang dumating ang aswang nang hindi pa kayo tapos, kami na muna ni Jima ang bahala sa halimaw. Pero Ben... Alam ko, Angie, makakalabas ang engkanto at makikipaglaro na naman kay Sarah. Pero kung yun lang ang paraan para mailigtas ang bata, tatanggapin ko. Bumuntong hininga na lamang si Mama at niyakap si Sarah. Si Mang Danilo naman ay humarap ulit sa painting. Nagtirik siya ng 3 kandila sa mismong lamesa ng kapatid ko. Kumuha din siya ng librito sa kanyang bag. Binasa niya ang mga nakasulat doong orasyon na hindi ko maintindihan. Diyos ko, ano kayang kalalabasan ng lahat ng to? Magtiwala lang tayo, Ma. Wala na rin tayong ibang mapagpipilian. Sa bubong, nandyan na siya. Jimmy, ihanda mo ang sarili mo. Ibigay niyo sa akin ang bata! Akin ang pagkain ko! Panira kang matanda ka! Pakialamero! Manahimik ang demonyo ka! Tigilan mo na ang anak ko! Tigilan mo na kami! Lumayas ka! Akin ang pagkain ko! Akin! Akin na! Akin ang pagkain ko! Manigas ka dyan! Nakakainis na tayo! Sunod na lang naming naulinigan ang paglundag ng aswang mula sa bubong papuntang bakuran. Kinabahan kami ni Mama at Papa dahil hindi pa tapos ayusin ang pinto sa kusina. Pinilit pa lamang yun ni Papa na itayo ulit tsaka hinarangan ng mabigat na lamesa at mga kaban ng bigas. Jimmy, kailangan na natin gumilos. Angie, kayo muna rito ni Sarah. Basta mag-iingat kayo. Ipanalangin niyo kami ni Papa, Ma. Hindi nga po kami nagkamali, Sir Jupiter. Kinatok ng aswang ang pinto sa may kusina. Kaya naman tahimik ngunit dali-dali kaming lumabas ni Papa sa may back door. Kanya-kanya kaming bit-bit ng itak. May dala rin kaming konting itim na asin na bigay ni Mang Danilo. Maingat kaming lumibot sa gilid ng bahay, papunta sa may likod. Sinisiguradong hindi kami mapapansin agad ng halimaw. Nakakapay ko na kayo! Ilabas niyo ang batang yan! Ngayon na! Hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Handa ka na, Jimmy? Anda na po, Papa. Sige. 1, 2, 3, ngayon na! Sa bilang na 3 ay magkasabay naming sinugod ni Papa ang aswang. Sinabuyan namin siya ng asin at agad na inambahan ng magkakasunod na taga. Nadali ko siya sa may hita habang sa tagiliran naman nakatama si Papa. Mga hangal! Ang lakas ng loob niyong kalabanin ako! Ngayon, galit na ako! Pa! Ingat kayo! Sandaling umikot ang paningin ko nang masuntok ako ng aswang. Napatras ako at sandaling napasandal sa pader. Sunod ko na lang na malayang dinadaganan at sinasakal na ng aswang si Papa Ben. Nabitiwan na rin ni Papa ang kanyang itak. Hindi, Papa! Hindi! Tulong! Hindi ako makahinga. Ito ang dapat sa mga pag-aalamerong hangal tulad mo! Bitiwan mo, Papa ko! Bitiwan mo! Nakakahindi ka ng bata ka!
Tiniis ng aswang ang magkasunod na tagako sa kanya. Nang mainis siya sa akin ay agad niya akong kinalmot sa may dibdib tsaka sinuntok sa sikmura. Muli akong napatras at tuluyang natumba sa lupa. Ang halimaw naman ay tuloy sa pagsakal kay Papa. Hindi. Mama. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Mang Danilo, bakit ang tagal? Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang naglalaho ang pag-asa namin, Sir Jupiter. Literal na bumibigay na rin ang katawan ko dahil sa tuloy-tuloy na pagtagas ng dugo sa dibdib ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Nanlalabo na animoy natatakpan ng hamog ang mga mata ko. Amog. May amog. Ito na ba yun? Ito na ba? Hindi! Ikaw na naman! Bakit ka na kumala? Bakit? Malabo man ang natatanaw ko ay nakita ko namang may kumaladkad sa aswang papunta sa labas ng bakuran. Dinig kong nagtuloy-tuloy yon hanggang sa malapit na kakahuyan. Hindi ko alam kung ano yon, Sir Jupiter, basta lalong nanayo ang balahibo ko noong mga sandaling yun. Pakiramdam ko ay puno ng galit para sa halimaw ang kung sino anumang nilalang na yon. Ano klaseng nilalang ba talaga yan? Pagkatapos ay sunod na pumailan lang ang pagsusumigaw ng aswang na animoy nasasaktan ng husto. Nagmamakaawa itong itigil na ang pagpapahirap sa kanya. Nagtuloy-tuloy yun sa loob ng ilang minuto hanggang sa namalayan ko na lang na lumapit na sa akin si Mang Danilo. Hindi! Hindi! Jimmy, mukhang malala ang tama mo. Kailangan mong magamot ka agad. Si Papa. Tingnan niyo rin si Papa, Mano. Yun ang huli kong naalala bago nawalan ng ulirat, Sir Jupiter. Nang magising ako, mataas na ang araw. Mama? Papa? Ay, Diyos ko, anak. Salamat sa Diyos at nagising ka na. Anong nangyari? Huli kong natatandaan. Lumapit sa akin si Mang Danilo. Wala nang aswang, Jimmy. Hindi ko rin nakita kung sino o ano ang pumaslang sa kanya. Basta, nakita na lang namin ang nangingitim at napakatigas sa katawan ni Manang Lorraine doon sa kakahuyan sa may labas ng bakuran. Mabuti na lang talaga at nagabot ka kaagad ni Mang Danilo. Bago ka pa naubusan ng dugo. Mang Danilo? Huwag ka na mag-alala, Jimmy. Maayos na ang lahat. Si Sarah po. Shh! Makinig ka. Yay! Ang galing-galing! Ganda-ganda ng rabbit ng drawing mo! Tungkol nga pala kay Sarah. Wala akong magagawa para isara ang ikatlong mata niya. Mahirap na rin kontrahin ang likas na mabangong dugo ng bata. Ang akin na lang, ibibigyan ko siya ng anting-anting na kailangan niyang isuot palagi. Pamproteksyon ba? Tapos, mas maganda kung igalang ninyo na lang din ang kaibigan niyang hindi ninyo nakikita. Nakakakilabot. Pero babantayan naman yan si Sarah. Kayo Manong, sana po kayo ngayon. Tapos na ang mission ko, Ben. Naiganti ko na ang asawa ko. Uuwi na ako sa amin sa Benguet. Mag-ingat po kayo, Manong. Pababaunan na lang po namin kayo ng konti bilang pasasalamat. Naku, wag na. Mas masaya ako kung sa mga bata ninyo na lang ilan yan. Sige na Manong, hindi kami papayag na tatanggi kayo. Ay, bueno, kayo ang bahala. Oo nga pala, ituloy niyo pa rin ang pagpapatingin kay Sarah sa mga dalubhasa, ha? Ibang usapan na kasi yung kapansanan niya mismo eh. Sinunod po namin ang payo ni Manong Danilo.
Tinuloy nga ni na Mama at Papa ang pagpapatingin kay Sarah sa child psychiatrist at napag-alaman naming mayroon siyang autism. Mabuti na lang at lumaki naman siyang maayos at malusog kahit pa may kakaiba nga siyang kakayahan. Kakayahang nakakakilabot para sa amin. Lalo na kung may kinakausap o itinuturo siyang hindi namin nakikita. Inuunawa na lang namin. Siyempre, sinasabayan palagi ng mataimtim na dasal. Sa ngayon po, naririto pa rin kami sa Pampanga. Ako na ang nagpapalakad sa bukirin namin. May sarili na rin po akong pamilya, bagamat kasama pa naman namin sina Mama at Papa. Si Sarah naman, nakapagtapos na sa kursong Fine Arts at nagtatrabaho na bilang graphics designer ngayon. Payapa na po ang buhay namin. Hindi mo aakalaing may pinagdaanan kaming madilim na nakaraan. Hanggang dito na lamang po si Tio Pangil. Maraming salamat sa pagbibigay oras sa aming tunay na kwento.